Agad naman din nitong sinabihan ni Don Julio ang kanyang apo na itong si Xavier na kailangan umano nitong sabihin ni Xavier kay Princess ang totoo. Ngunit agad naman ding nagsalita itong si Xavier na nagpakilala umano si Divina na ina ni Princess. Kung kaya't agad naman din itong naitanong ni Don Julio sa kanyang sarili kung bakit umano. Nagpapanggap itong si Divina na ina ni Princess at kailangan umanong alamin ni Don Julio kung ano ang tinatagong sikreto ni Divina at baka umano ang dahilan kung bakit nawala ang ina ni Xavier. Kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Don Julio itong si Xavier na huwag na umano itong magdadalawang isip pa at puntahan na umano nito ni Xavier itong si Princess upang sabihin nito ang totoo kung kaya't agad naman ding nagpapaalam si Xavier sa kanyang lolo na napupunta na umano ito sa pamamahay nila ni Princess, kung kaya't agad naman ding nag-uo itong si Don Julio at agad nang ang nagtungo itong si Xavier sa pamamahay nila ni Princess. Habang papalapit na si Xavier sa bahay nila Princess, dama niya ang bigat sa kanyang dibdib. Parang may kumakalas na tanikala sa kanyang konsensya. Hindi lamang ito basta pagsisiwalat ng katotohanan, ito ay maaaring sumira sa mundong ginagalawan ni Princess. Pagdating niya sa harap ng pintuan, saglit siyang huminto. Nakita niya ang silweta ni Princess sa loob ng bahay, nakaupo sa sofa at tila may hawak na litrato. Maingat siyang kumatok. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. Princess T. Mahinang bati ni Xavier, tila may kaba sa tinig. Napalingon si Princess, kita sa mga mata ang pagtataka. Xavier, anong ginagawa mo rito? Saglit siyang nagdadalawang isip, ngunit sa huli ilumapit at marahang sinabi, may kailangan akong sabihin sa'yo isang bagay na matagal nang itinago sa'yo. Tumahimik ang paligid. Tanging tunog ng relo sa dingding ang maririnig habang napako ang tingin ni Princess kay Xavier. Si Divina hindi siya ang tunay mong ina. Parang tinamaan ng lintik si Princess. Napabitaw siya sa hawak na litrato at tumama ito sa sahig, nabasag ang salamin. Dahan-dahan siyang napaatras, nanginginig ang kamay. Ano nang ibig mong sabihin, nanginginig ang tinig ni Princess? Buong buhay ko akala ko. Iyon din ang akala ng lahat, putol ni Xavier. Pero nagsimula akong magduda. At ngayon, may mga ebidensyang nagpapatunay. Kaya ako narito. Ayokong manatili kang nakakulong sa isang kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto sa likod ng bahay. Isang anino ang lumitaw, si Divina. Ano ang ginagawa mo rito, Xavier? Malamig ang tinig niya. Nagkatinginan sina Xavier at Divina. Parang may bagyong malapit nang sumabog sa pagitan nila. Bakit mo kailangang ipagsigawan ang hindi mo naiintindihan? Dagdag pa ni Divina, habang unti-unting lumalapit, hawak sa gilid ang isang maliit na pakete. Bakit mo kailangang magsinungaling kay Princess? Sagot ni Xavier. Anong tinatago mo, Divina? Ikaw ang hindi nakakaalam ng buong katotohanan, mariing sabi ni Divina, sabay hagis ng pakete sa mesa. Bumukas ito, mga lumang dokumento, larawan at isang locket. Lumapit si Princess, nanginginig ang kamay habang binubuklat ang mga papel. Isa roon ay birth certificate, hindi nakasulat ang pangalan ni Divina bilang ina. Yung locket kay Mama yon ni. Mahina niyang bulong. Siya ang tunay mong ina, Princess, mariing sabi ni Xavier. Siya ang nawawala at pinaniniwala tayong patay na siya. At si Divina, tanong ni Princess, halos wala ng tinig. Siya ang kumidnap sa'yo, sagot ni Xavier, diretso. At itinago ka para sa isang layunin, hindi pa natin alam kung ano, pero malapit na nating malaman. Isang malakas na kalabog mula sa labas ang pumunit sa tensyon. Napalingon silang tatlo. May mga taong paparating, may dalang baril, mga lalaking hindi pamilyar kay Xavier. Agad niyang iniharang ang katawan kay Princess. Hindi kayo dapat naririto, malamig na sabi ni Divina. Umalis kayo bago mahuli ang lahat. Anong ibig mong sabihin, sigaw ni Xavier. Biglang naglabas si Divina ng cellphone at may pinindot. Lahat ng ilaw sa bahay ay sabay-sabay na namatay. Nagdilim. Napasigaw si Princess habang mahigpit siyang hinawakan ni Xavier. May mga yabag. May ingay ng mga armas na kinakalabit. Isa sa mga lalaki ang sumigaw, hanapin ang lalaki. Si Xavier ang target. Tumakbo si Xavier, hawak si Princess sa kamay. Tiwala ka sa akin, sigaw niya habang nagtatakbo sila palabas ng bahay, binubutas ang kadiliman. Sumakay sila sa isang lumang kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada.
Habang pinapaandar ni Xavier ang sasakyan, humahabol ang dalawang armadong lalaki. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril, sumayad ang bala sa salamin sa likuran. Muntik na silang tamaan. May kinalaman si Divina sa pagkawala ng totoong ina mo, Princess. At ayaw niyang malaman mo, sabi ni Xavier habang mabilis na nagpapatakbo. Nagsisinungaling siya sa akin buong buhay ko, di. Luha ang sabi ni Princess. Pero ngayon, babawi tayo. Hahanapin natin ang katotohanan. Samantala, sa isang lihim na lugar, may isang matandang babae ang biglang dumilat, ang tunay na ina ni Princess. Nakagapos siya, mahina, ngunit buhay. Sa kanyang tabi ay isang lalaking may balbas, si Salvador, dating tauhan ni Don Julio, ngayon ay tauhan ni Divina. Panahon na para tapusin ang lahat, anya. Hindi alam ni na Xavier at Princess na mas malalim pa ang kasinungalingang bumabalot sa kanilang nakaraan, may mas malupit pang katotohanan ang nag-aabang sa dulo ng kanilang paghahanap. Isang katotohanang magpapabago sa lahat. Sa pamamahay nila ni Princess at nang makarating na itong si Xavier, ay malaki naman din ang pasasalamat nito na nandoon sa kanilang pamamahay itong si Princess. Agad nitong sinabi ni Xavier kay Princess na mayroon umano itong dapat makita, kung kaya't agad namang tinanong ni Princess si Xavier kung ano-ano ang dapat nitong makita. Dito, agad namang kinuha ni Xavier ang kanyang cellphone at ipinakita ito kay Princess. Takang-taka si Princess at agad siyang nagtanong kung ano ang mayroon sa cellphone. Ina ko si Divina, hindi ba? Usisa ni Princess, nanlilimahid na ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya makapagtanong pa, inutusan ni Xavier si Princess na buksan ang cellphone at panoorin ang isang video na tinatawag niyang bitso. Agad namang sumunod si Princess at habang pinapanood niya ang video, hindi nito napigilan ang kanyang sarili, napaluha siya, nanlaki ang kanyang mga mata, at nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang cellphone. Bakit nagpapanggap si Divina na siya ang aking ina, nanginginig ang tinig ni Princess. Hindi pala siya ang totoong ina ko? Agad namang sinabihan siya ni Xavier, Princess, huwag mo muna itong ipaalam kay Divina o kay Divina man. Kailangan muna nating malaman ang buong katotohanan. Ang tunay mong ina ay si Charlene. Bumigat ang paligid. Tahimik ang buong bahay. Ang tanging naririnig nila ay ang mahinang pagtibok ng puso ni Princess na tila sasabog sa bigat ng rebelasyon. Napaupo siya, hawak pa rin ang cellphone, habang paulit-ulit niyang pinanood ang video. Isa itong lumangkuha na tila mula sa isang kiki. Sa video, makikita si Divina na may kausap sa dilim, isang matandang babae na tila may malalim na galit sa kanyang mga mata. Naririnig ang ilang piraso ng usapan. Siguraduhin mong hindi niya malalaman ang totoo. Kapag nalaman niya, tapos na tayo. Hindi siya makakaalis ng buhay kapag nahanap niya ang kanyang tunay na ina. Napaatras si Princess, napatayo at tila mababaliw. Sino yung babaeng iyon? Bakit gusto nila akong pigilan? Sinagot siya ni Xavier ng direkta, Princess, may kutob akong si Divina ang may kinalaman sa pagkamatay ng aking ina. At hindi lang basta pagpapanggap ang ginagawa niya. Isa siyang nilalang na may pinaplanong masama, hindi lang para sa'yo, kundi sa mas marami pa. Dito nagsimula ang kanilang lihim na investigasyon. Kinabukasan, sinundan nila si Divina sa isang lumang gusali sa tabing lungsod. Doon, nakita nila itong may kausap na isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana at may malalim na peklat sa pisngi. Ang shipment darating na sa Lunes. Kailangan nating alisin si Princess bago pa man siya makialam, rinig ni Xavier mula sa naka-wiretap na recorder nila. Shipment, bulong ni Princess. Anong shipment ang tinutukoy nila? Hindi pa man sila makakilos, bigla na lang may humablot sa braso ni Xavier. Isang lalaki, nakasuot ng helmet, at agad silang hinila papasok sa isang van. Tinakpan ang bibig ni Princess at hindi siya makasigaw. Pagkaraan ng halos isang oras ng paglalakbay, inilabas sila sa isang abandonadong gusali. Akala niyo ba makakalusot kayo? Tanong ng lalaking may peklat. Princess, oras na para malaman mo ang totoo, at dito na rin ito matatapos. Ngunit bago pa siya makalapit, may biglang sumugod mula sa itaas ng gusali, isang anino na mabilis gumalaw. Isa pala itong babae, mahaba ang buhok, nakasuot ng itim na panlakad, at may hawak na kutsilyo. Bitawan niyo siya, sigaw nito. Nagkagulo sa loob ng gusali. Sumabog ang isang bote ng kemikal at nagkaroon ng apoy.
Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas sina Princess at Xavier. Ang babae, na siyang tumulong sa kanila, ay hindi iba kundi si Charlene, ang tunay na ina ni Princess. Anak, mahina ang tinig ni Charlene habang hawak ang mukha ni Princess. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ang lahat, pero pinigilan ako ni Divina. Sinira niya ang buhay ko. At ngayon, gusto niyang sirain ka rin. Niyakap ni Princess ang kanyang ina. Sa wakas, totoo na. Ngunit hindi ito ang katapusan.